Kamusta guys? Ito na naman tayo at muli nagbabalik para sa isa na namang reaction video kay Jerome Bardome, ang The Magnetic Icon. Ayan. Elvis Presley ng The Clones. Meron tayong nakitang video niya guys dito sa Facebook galing kay Ma'am Christina Ignacio. Ayan, nakakatuwa tong video na to guys. Panoorin natin to. Kung babalik tayo sa roots ko talaga, family of musician ako eh. Family of singers, musician. Nung grade 7, may teacher ako nun, naghahanap siya ng kakanta sa flag ceremony. Eh, nagpa-audition siya. Pamilya pala sila talaga ng musikero, no? Sila Jerome. Doon lang sa room. Hindi naman talaga ako nag-audition eh. Nagra-rap lang kami talaga sa likod nun eh. Kami ng mga tropa ko. And narinig niya is medyo may tono naman daw yung boses ko. Tinry niya ako pakantayin ng A Million Dreams. Yun lang, wala naman nangyaring kakaiba. After that day, wala nang nangyari. Hindi na ako na-acknowledge. Di ba ikaw yung kumanta ng ano? Okay lang sa akin. Kalmalado lang ako. Kasi mas gusto ko talagang low-key na lang talaga ako. Dito sa grade 8 naman, doon ko nga nakilala yung lagi yung sinasabi. Napaka-humble talaga ni Jerome, ano? Mas gusto niya raw na low-key lang siya. Hindi siya yung nasa spotlight. Yung friend ng magiging kaklase ko, magiging tropa ko rin, siya yung talaga nag-open sa akin sa kaya mo palang humakot ng crowd kahit anong ano ng boses mo. Ayun, kasi gananta niya lang, ang baba lang talaga eh. Tapos doon ako naganahan. Siguro nga, may boses nga ako. Sa school namin kasi every year may parang palaro, tapos may singing competition. Tapos nag-audition ako doon. Kinanta ko country. Parang dati kasi ang sukatan ng pagiging magaling na singer, yung bumibirit, mataas yung tono. Pero si Jerome kasi ano lang yung boses niya mababa. Pero napakaganda, napakasarap sa tenga pakinggan, 'di ba? Parang boses din ni Elvis Presley. Pero may pagkakataon na bumibirit din si Jerome eh. Merong mga kanta si Elvis na talagang mataas din yung tono. Talaga na itatawid ni Jerome yung mga kanta ni Elvis na may hirap. Roads. Ang boring daw ng boses ko. Wala daw mararating. Ganun. Boring, di pang laban, di pang contest. Tapos nung sa Battle of the Bands ako nag-audition, dun may nagsabi sa akin, may boses ako. Hanapin ko lang. Then nag-start na si Papa nagre-recommend eh. Mga country singer. Doon ko natutunan si Josh Turner. Si Josh Turner. Buti hindi siya na-down nun, no? Nung sinabi na hindi raw pang contest yung boses niya. Nakakatawa naman na nagpatuloy pa rin si Jerome sa pagkanta. Siya yung pinakauna kong singer talagang ka-arrange ko kahit pa paano. Pero hindi ko pa abot yung ganong kababa. Ang nagsabi sa akin kay Elvis is si Mama. Pero ang sabi lang kasi ni Mama sa akin, ang boses ni Elvis, balad lang. Basic, ganon. Although yes, siya nakapagpa-open sa akin. Pero hindi ko pa siya agad pinakinggan eh. Can't Tell Falling in Love lang kasi yung pinakinig sa akin eh. Tsaka Love Me Tender. Madalas kasing naririnig natin yung mga kanta ni Elvis, yung mga ballad eh. Yung talagang mas nakilala sa atin dito sa Pinas. Mga sumikat niyang kanta. Pero yun lang. Tinry ko, abot ko naman, kaya ko, komportable. Pero hindi pa rin talaga ganun yung timpla. And yan na nga, natutunan ko na nga si Elvis. And na-discover ko na siya ang king of rock and roll. And simula nun, yun na yung naging journey ko sa boses ko. Umabot yun hanggang 2023 na sole focus ko si Elvis talaga. After na Matagal na rin pala siya nagpa-practice ng mga kanta ni Elvis, 2023. Tagal na rin. 6 years. a few months passed by, lumipat na ako dito sa Maynila. First year 3 college years na pala. ako. And tinry ko humanap ng sideline. Tinry ko Ngayon, ito na nga yung sinasabi ng iba na hindi pala talaga tubong Manila si Jerome. Taga Quezon Province ba? Yan, i-correct nyo guys sa mga nakakaalam. Kung taga Quezon talaga si Jerome Bardome. sumali sa mga Facebook page para kahit pa paano may bumukman sa akin. O makahanap ako ng mga naghahanap ng singer sa kasal, birthday, or parties. A few days passed by, may dumaan na company, nag-reply sa akin, lumapit sa akin, and yun na yung pinaka first and last gig ko. Kasi after nun, naghanap ulit ako ng gigs, baka makachamba, nakita ko na nga yung audition ng Itbulaga. Hindi pala naging madali yung ano niya, journey niya do sa kanyang music career.
Talagang hindi ganun kabilis, no? Parang nagbigay talaga ng opportunity sa kanya yung pagsali niya sa The Clones. Mula noon, nag-chat ako kay Direk Oreo. A few days go by, actually a weeks nga bago talaga ako mag-audition na po ako. Pupunta na ako dyan. Kaso yung magiging itatapat sa akin, hindi compatible sa vocal range ko or sa style ng music ko. Kaya, hinold ulit ako. April 9, yung naging designated day ng laban ko. My very first salang sa Itbulaga. Ito na, oh. Kasama niya pala yung girlfriend niya, no? Unang salang niya sa The Clones. Very first contest na Napaka-supportive. sinalian. And the very first song I sang is Can't Help Falling in Love. Yun ang iconic song ko. To the point na lagi nang nire-request pag nakikita ako. Ang ganda kasi ng performance niya dito. Talagang kaboses na kaboses niya si Elvis dito sa kanta na to. Only fools rush in. Actually, unang salang sa TV show, TV contest, pero yung akalain mananalo ako. So, bigla na lang sumabog ako sa social media, sa TikTok, sa Facebook. After a few months nung first Ito pala yung nag-viral niya na video sa TikTok tsaka sa Facebook. salang ko sa Itbulaga, isa ako sa mga huling sinalang kasi. And yun nga sa second na laban ko yun, ang kalaban ko is si Tony Bennett. Which is a good friend of mine din kasi napakagaling niya rin na singer. Pero yun na nga, nung laban namin na yun, parang hindi naman sa mali Pala kaibigan talaga to si Jerome. Pero ang pinaka parang best friend niya is si Ruel, no? Ruel Carino. ako ng kantang mga pinili. Feel ko ito talaga dahilan na nagpatalo sa akin. Big Hunk of Love ni Elvis. Napakahirap nito pag wala ka sa kondisyon. Ako, actually, pag wala ka sa kondisyon, napakahirap ng boses ko dito. Kaya, baga, tinay ko agad yung risk eh. Na kaya ko to. Hanapin ko nga yun, yung video niya na yun. Yun daw yung kantang nahirapan siya. Yung kanta ni Elvis na yun na parang sa pakiramdam niya, yun yung naging dahilan ng pagkatalo niya sa The Clones. Pinush ko na agad sarili ko. And after ko matalo nga nun, ayun, parang na-realize ko na, ay wala na pala yung prime Elvis ko. Since I've stopped being Elvis kasi for 2 years na eh, most eh. Kaya kailangan ko talaga ulit hasain yung boses ko. Ayun, naging motivation, naging inspiration sa akin siya to relearn the things I learned back then. So, after a few weeks or days, nagkaroon sila ng comeback. Kasi Nakakatuwa naman yun. Medyo matagal na pala siyang huminto sa pagkanta ng mga kanta ni Elvis, mga piyesa ni Elvis. Tapos hinasa niya lang uli, no, yung kanyang boses para makabalik siya sa ganong klaseng kondisyon, yung boses niya. nangyayari naman yun once in a while sa panahon ng contest na yun. Talaga nagkaka-comeback. Para mabalik yung mga gustong singer ng mga pinupush ng tao na gusto nilang ibalik. And yun na, nabalik Parang wild card, no? ako. May special sa comeback na to eh. Magduduet kami nung kalaban ko. Nagduet kami ni Louis Armstrong. Ayun, nagduet kami. Ang kinanta namin is The Way You Look Tonight. Yun ang dinuet namin. Boses Elvis ako, boses Louis siya. Ako yung nanalo. Which is a good thing. Ano yun, kanta ni ano yun ni Christian Bautista. Good thing Tama naman. ba? So, ayun. I-comment Makakamove nyo na ako guys, sa finals. Nanalo naman nung qualifications. Pero may 3 laban pa kasi yan eh. Qualifications, nanalo ako. Yung finals talaga na coming by section ng clones na lang yan is second runner-up ako or third place. Average score of 94. Classic May of Clones, second runner-up, is Cowboys ni Elvis Presley, Jerome Ebardone. Ayun. Pero yung last na laban ko, doon natalo na ako. Baka kasi nabalik pa ako eh. Kasi may placing ako sa 3. Ayun, nung lumaban po ako, Sino ba yung nakalaban ni Jerome Bardome na tumalo sa kanya? I-comment nyo nga guys sa mga nakakaalam, sa mga nakapanood nung time na yon.
hindi na ako, yung huling laban ko, doon ako natalo talaga. After ng clones contest, talagang paldo-paldo yung mga tao sa akin kasi mostly araw-araw po ako nakikita nun. Talagang pinush nila ako ng pinush eh. So, yun nga, dahil nga ako nagka-concert, ako rin, hindi ko naman ni-expect yun eh. Kasi hindi naman ako grand finalist. Dami nagpapa-auto. Yung grand finalist, di naman ako yung nanalo. So, bakit ako magkaka-concert? So, yun na nga, nagulat lang talaga ako. May concert ako. Nabuo po yung concert kasi demand siya ng mga fans. And gusto rin nila kung sino yung mga gusto kong makasama. Sila rin mostly pumipili. Kaya nabubuo yung mga concert na nakikita nila. Pakasaya kasi Nakakatuwa naman yun, no? Yung mga fans pala talagang push kay Jerome. Kaya siya nagkaroon ng mga concert. Ibang klase talaga sumuporta yung mga Jeromantics. although yes, performer siya or naka-performance mode talaga ako. Tapos napapasaya yung mga tao. Nagiging ano pa rin siya experience sa akin. Nakakatuwa yung kwento ni Jerome. Nakaka-inspired. Ibang klase. Ang nakakatawa doon yung kahit hindi siya yung nanalo, talagang nagpatuloy pa rin si Jerome na i-pursue yung kanyang pangarap, yung kanyang talent. Grabe. Napaka-inspirational nitong video na to. And guys, kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng reaction video, mag-subscribe na kayo para sa mga marami pang reaction video patungkol kay Jerome Ibardome. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pang reaction video.